This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. Kapag tinatanong po ako magkano yung puhunan ko, noon hindi ko masagot. Pero ngayon, kaya ko na siya sagutin. 3,000 pesos. Kasi kung hindi po yun nawala sa wallet ko, hindi ako magsisimula ng negosyo na to. Click like, share, and subscribe for more Kwentong Madiskarte videos. Ako po si Rita Del Rosario. Meron po akong 4 kids. Nung bata po ako, parati po akong pinapatao sa palengke kasi may pwesto po kami sa palengke. So sabi ko, paglaki ko, ayoko mag-business. So gusto kong magtrabaho, maging boss. Nung nanganak po ako sa first child ko, bibili po ako ng diaper at ng milk niya. Yung only money ko sa wallet ko, nawawala siya. So 3,000 pesos yun, wala na siya. So, di ko nabili. Tapos isip ako ng paraan, paano ako magkakaroon ulit ng 3,000. Tapos nakita ko yung mga luma kong damit na hindi ko na ginagamit. Kasi kapapanganak lang, may mga hindi na kasya. So, ang ginawa ko po, pinost ko po siya sa social media. Lahat ng pinost ko, nabenta siya. At nakapagbenta po ako ng 8,000 pesos. Natuwa ako na, ay, ang saya pala. So, lahat na talaga ng damit ko, binenta ko na siya. Doon po siya nagsimula. Tapos, nagtuloy-tuloy na po. Nung sinimulan ko yung HTP, mag-isa lang po ako. Ngayon, 35 women ang nagtatrabaho sa HTP. Sa office pa lang po yun. So, hindi po kasama yung production kasi wala po kaming sariling patahian. Outsource po yan. So, 35 na babae na mga mommies din ang nagtutulong-tulong para umasikaso sa mga customers namin. Nung una po ako yung nagde-design, tapos kumuha ng magde-design din, tapos yung mga customers po, nagsasuggest po sila ng mga gusto nila. Kung dati, on a weekly basis, nag-upload ako nung nagsisimula, 30 pieces of clothes. Ngayon, in a month, nakakabenta kami ng 30,000 pieces of clothes. So, nung sinimulan ko po yung Instagram in 2014, 0 followers. Ngayon, 120,000 followers on Instagram alone. So, ganun din sa Facebook. At ngayon, available na rin po sa mga shopping platforms. Parati ko po pinagmamalaki, yung HTP, hindi lang siya basta bilihan po ng damit. Bawat damit may kwento. Meron po kaming special relationship with our customers. Meron po kaming community. Kaya super proud po ako na during the pandemic, nung sobrang down ng lahat na uncertain ang lahat ng bagay. Lalo kami, sinong magsusuot ng damit nung nag-lockdown. Tinulungan po ako ng customers namin ng HTP community. Nag-raise po sila ng 3 million pesos in 3 weeks para matulungan yung mga mananahe. Gumawa po kami ng mga PPE during that time at dinonate po namin siya sa buong Pilipinas. Ngayon, na-inopen po namin yung HTP. May mga resellers po kami nationwide. So ngayon, nagiging na po siya, source of income, another side hustle para dun sa mga HTP girls kung tawagin po namin. After several years in the business, so lumaki na nga po talaga rin siya compared to kung paano ako nagsimula before. At yung diskarte ko ngayon, hindi na lang po siya for myself. Pero right now, na may mga umaasa na, hindi na lang po ako mag-isa, may mga mananahe na. So yung diskarte, hindi na lang siya para sa akin at sa pamilya ko, kundi para sa maraming tao na umaasa sa HTP.